Bakit nga ba natalo si Joy Boy 800 years ago? Maraming clues ang lumalabas ngayon sa story. May betrayal, may mga sirang pangako, at may mga kakampi na hindi nakalaban sa Final War. Halimbawa na lang ang Seeking ruler na si Poseidon, ang Iron Giant, at pati ang mga dating allies ni Joy Boy. Halos lahat sila, hanggang ngayon, parang may hinihinging tawad kay Joy Boy. Ibig sabihin nito, posibleng noong huling digmaan 800 years ago, may nangyaring pagtataksil o malaking pagkakamali na naging dahilan ng pagkatalo ni Joy Boy. Una sa lahat, may isang kakampi ni Joy Boy na pinarusahan na maglakbay sa dagat nang walang direksyon habang buhay dahil sa nagawa niyang pagkakamali. Dahil dito, hindi siya nakasali sa final battle. Sa panahong iyon, ang tanging magagawa niya ay maghintay ng utos para umatake. Halimbawa, tulad ng ginawa niya laban sa barko ni Jack the Drought. Ipinapakita nito na noong dumating ang final war, wala siya sa tabi ni Joy Boy. Posibleng napilitan siyang umatras o tumalikod kay Imo kaya siya tuluyang pinarusahan. Pangalawa naman, may conflict sa pagitan ng Sun God at ng War God ng Elbaf. Dating War God ng Elbaf ay nagkaroon ng matinding banggaan sa Sun God at dahil dito napunta sila sa magkaibang panig ng digmaan. Ayon pa kay Rockstig Sebek, kung gusto mong talunin si Imo, kailangan mo ng dalawang napakalakas na devil fruit. Isa dito ay ang kapangyarihan ng Elbaf, ang mythical Zoan na Nidhogg form. Pero kung ang power na iyon ay nasa kabilang panig, ibig sabihin na wala kay Joy Boy ang isa sa pinakamalakas niyang kakampi. At kung ganun nga ang nangyari, halos siguradong nakatakda na ang pagkatalo niya sa digmaan. Pangatlo, nandyan ang Iron Giant na si Emeth. Sinabi niya kay Luffy, "I'm sorry Joy Boy lang, hindi kita nagawang gawing hari." Ang linyang iyon ang isa sa pinakamalalim na paghingi ng tawad kay Joy Boy. Sa Final War, tila maagang nawala sa laban si Emeth. May isang matalim na sibat na tumagos sa kanyang katawan at doon siya tuluyang naging isang sirang bakal na higante. Pangapat naman, ang unang Poseidon ng Fishman race ay nag-iwan din ng apology sa buong Fishman clan. Ito ay dahil hindi natupad ni Joy Boy ang kanyang pangako sa Fishman Island. Natalo siya sa digmaan bago pa man mangyari ang plano nila. Ang Seeking sana ang magiging pinakamalakas na puwersa sa dagat, pero masyadong mabilis at biglaan ang pagkatalo ni Joy Boy. Kaya napilitan siyang magsulat ng isang apology letter para sa Fishman Island. Panglima, may civil war din sa loob ng D-Clan mismo. Dalawang mahalagang tao noon ay sina Joy Boy at Davy Jones. Pareho silang mula sa D-Clan pero magkaibang ideolohiya ang pinili nila. Si Joy Boy ay simbolo ng kalayaan, pagpapalaya, pagkakapantay-pantay. Habang si Davy Jones naman ay kumakatawan sa kapangyarihan, dominasyon. Ayon pa sa kwento, si Davy Jones ay may ambisyon ding maging hari pero hindi niya ito nakamit. Dito makikita na magkasalungat talaga sila ni Joy Boy, parang itim at puti. Dahil dito, imposible silang maging magkaalyado. Ang conflict sa loob ng kanilang clan ay posibleng nagpalala sa digmaan. Sa huli, ang buong Great Kingdom ay bumagsak dahil sa pagtataksil at pagkakahati-hati ng mga kakampi. At sa dulo ng lahat, si Imo ang naging tunay na nagwagi sa digmaan 800 years ago.